Ito ang balitang ngayon at mabilis na kumakalat at pinag-uusapan sa social media. Marami ang nagtatanong kung makakatulong nga ba sa paghahanap ng tunay na solusyon ang sunod-sunod na public hearing sa Senado? O isa na naman ba itong issue na nauwi lamang sa matinding bangayan at pagpapakitang gilas? Matapos ang isinagawang pagdinig kaugnay ng nakagigimbal na insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasasangkutan ng mga menor de edad, umani ng iba't ibang reaksyon ang naging pamumuno ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig. May mga nagsasabing mahalagang imbestigahan ang nangyari upang matukoy ang ugat ng karahasan. Habang may ilan namang bumabatikos at nagsasabing tila wala itong naging malinaw na direksyon at mas naging sentro ang matitinding pahayag kaysa sa konkretong solusyon. Ayon sa mga kritiko, mistulang nauuso na umano ang agarang pagdinig sa bawat isyong nagva-viral at ikinukumpara pa ito sa estilo ng ilang personalidad na madalas umanong sumasakay sa maiinit na usapin. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagdinig? May mga mahahalagang punto bang lumutang o nauwi lamang ito sa palitan ng opinyon? Bago natin alamin ang buong detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong talakayan. At ngayon, narito ang buong pangyayari at kayo na mismo ang humusga sa mga naging kaganapan. Sayang lang po yung pera na inaaksaya po sa hearing nito ni Risa Hontiveros dahil wala rin naman po siyang mapopropose, no? Buti nga nakasabay ng hearing niya yung rally ng INC, kaya hindi po gano'n napansin. Pero sa totoo lang po, wala pong silbi tong hearing ni Risa Hontiveros kasi halos wala rin naman po siyang gustong baguhin. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin po natin to. Itong walang katotorang si Risa Hontiveros. Lipat ko lang tong kodigo ko kasi masyadong malayo. Okay. Ayon po dito, no, sa babaeng ito na medyo hindi na natin maintindihan. Ano kasi yan eh? Si Risa Hontiveros parang ano yan, yung mga Tulfo brothers, mahilig sa viral. Tuwing may magba-viral, gustong imbestigahan. Katulad po niya, nag-viral po yung yun pong pamamaril sa Tacloban ng mga minor de edad. So na-highlight po masyado yung kaya po na-highlight masyado yun pong juvenile law dahil panay mga maliligtasan po nila yung parusa dahil po sila ay pasok doon sa juvenile, no? Sa juvenile law na ipinasa nitong kanyang kaibigan na si Kiko Pangilinan. Yun po yung usapin doon, di ba? Ngayon, kaya po naging viral yan, kaya ang usapan po dyan, yung question po ng edad. Sa tingin po ba natin, dapat nang baguhin yung batas na hanggang 15 anyos, walang criminal liability. Tapos, yung pag minor ka naman, hindi ka makukulong. Yan po yung pinakalaman ng juvenile law, yung pagtatanggol po sa mga batang kriminal. O, meron silang termino, yung batang, parang biktima pa yung mga batang kriminal eh, dahil sa kanilang kabataan. Okay. Ito po, tahasan pong sinabi nito ni Senator Hontiveros na tutol na ibaba ang minimum age ng masasangkot sa krimen. Ngayon, para saan pa po? No? Kung tutol naman pala siya, wala naman po palang pagbabagong gagawin, bakit pa po siya nag-imbestiga? Yun eh. Kaya ka nag-iimbestiga kasi may nakita kang problema. Di ba?
In the first place, wala ka palang nakikitang problema sa batas ni Kiko. Bakit ka pa nag-imbestiga, nag-aaksaya ka lang ng pera? Wala ka rin naman palang balak baguhin. Ang gusto po kasi niyan, ni Risa Ontiveros, may masising iba. Yung Gorbox na laro. Sa kasawiang palad, hindi po siya pinatulan ng German developer ng laro na ito, na Gorbox. Kaya hindi niya po masisisisi. Yan po yan eh. Sanay na sanay po itong magkakakampi na to. No? Yung lahat po ng kakampi ni BBM, isa lang po ang utak, maghanap. Pag meron pong problema, hinahanapan po nila ng masisisi. At sa kasawiang palad, ang lagi pong buntunan po nila ng problema, ng masisisi, yung Duterte po. Yun po yung madalas nila eh. Duterte o Duterte allies. Kaya nga, nakakarindi na 2026 na po ngayon, may nangyaring barilan, nakakulong na pong matagal si Tatay Digong. Basta may nangyari po na hindi maganda sa Pilipinas, na isisisi pa rin po dun sa mama na nakakulong dahil lang sa gusto niya pong gumanda ang Pilipinas. Yan po ang katotohanan sa buhay natin dito sa Pilipinas. Napakasama ng ginagawa nitong mga gobyerno at mga kaalyado niya. Lahat maghanap ng masisisi at karaniwang masisisi, sinisisi, yung ating pong presidente, dating presidente, si Tatay Digong. At ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kaalyado. Yun po yun eh. Parang ang lahat. Kulang na lang pati yung flood Hindi, actually yung flood control sinisisi pa rin nila yan kay Tatay Digong. 'Di ba? Samantalang ngayon po naganap yung malawakang flood control, sasabihin lang nila na dahil nagsimula yan kay Duterte. Lagi po Duterte na lintik, parang wala kaming mga magawa kasi si Duterte na may nagsimula niyan. O di pigilan nyo. Dahil lahat po, si Duterte po, nung dumating po siya dyan sa kanyang panunungkulan, malawakan po ang droga. Yung problema po, hindi niya po sinisi. Never ko po naringgan si Tatay Digong. Hindi natin malulutas to kasi ito yung iniwang problema ni Pinoy. Wala pong ganun. Lahat ng problema, nilutas niya nung panahon na presidente siya. Wala siyang sinisi. Okay, katulad po nito si Ontiveros. Sabi po niya, tutol ako sa pagpapababa ng minimum age for criminal responsibility. So tutol po siya, bakit ka pa nag-hearing? Ayaw mo na rin naman palang makinig. Wala ka rin naman palang pakikinggan. Yan na rin yung sinasabi mo nung nagsimula ka mag-hearing. Alam mo, Risa Ontiveros, no? Ang pagkakaalam ko, kaya kayo mag-hearing, may nakita kayong problema. Maghanap kayo ng batas o babaguhin yung batas para makatulong kayo sa paglutas ng problema. Sa pangkaraniwan tao po, very obvious po yung problema eh. No? Matagal na to, panahon pa ni Tatay Digong, kaya nga niya sinabi na pinakabobong abogado itong si Kiko Pangilinan. Dahil nga dyan sa juvenile law na yan. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan kayo o sadyang tanga lang kayo na hindi nyo nababalitaan na yung mga bata ay ginagamit po for criminal activities. Ito po kakaiba lang kasi heinous crime na yung ginawa. Lahat po, pag hindi po heinous crime, within 8 hours, kinakailangang pakawalan yan. Hindi po literal na pakawalan, isurrender sa DSWD, isurrender sa magulang o sa barangay, no? Basta hindi po pwedeng magtagal, lumampas ng 8 oras, yun pong mga minor de edad sa polisya. Kaya po gamit na gamit po tong mga minor. Mas magaling pa sa inyong mga mambabatas yung mga kriminal eh.
yung mga sindikato, nakita po ng mga sindikato kung ano po ang pwede nilang gamitin. Gamitin tong batas na to para ipampronta nila itong mga bata na to. Sila na ngayon ang runner, sila na ngayon ang... Bakit po kinakailangan na runner ng mga bata yung magbibigay ng droga? Oh, kasi nga, wala po silang liability. Hulihin man sila, dapat ma-release sila within 8 hours. Kasi hindi naman po siya heinous crime. Hindi naman po pagtutulak ng droga eh. Runner lang sila eh. Mula po dun sa akyat bahay. Ang lalakas ng loob po ng mga bata. Natutunan po nila yan. Pagdating po nila ng 18, it's too late na po. Na-imbibe na sa kanilang mga utak na yung pagiging kriminal. So yung batas na to, sa tingin natin, napasama pa yung mga kabataan. Tinuruan nyo silang pwede pala maging kriminal na walang pananagutan. Wala pong pananagutan eh. Oh. Pag walang DSWD at walang barangay na mapagsurenderan, pinapalaya na lang ng mga pulis. Bakit po? Nakaabang ang mga human rights. Kakasuhan po sila pag lumagpas sila ng... Yan ang babaguhin dapat, Risa Ontiveros. Ansariel, thank you very much sa $5 na pangkape. Teka, gawin na natin tong moderator, si Ansariel. Okay. Alam niyo po, yung drug test po, halata naman pong hindi nakadroga yung mga bata. Iba po yung nila. Actually, ngayon, ang nakikita po natin, ang ginagaya nila, yung mga kabataang ganyan din eh. Kasi may nakita na ako sa post ni Sas na yung suot ng mga bata ay yung ginaya pati yung suot ng mga namaril dun. Talagang idol nila yung namamaril. Risa Ontiveros, hindi yung game. Yung namamaril ang idolo nila. Anyways, tignan nyo po kung gaano ka wambuto tong senador na to. Tutol ako sa pagpapababa ng minimum age for criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at i-evaluate at kung kinakailangan ay i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act. So ang parang sinasabi ni Risa Ontiveros dito, kasi kontra di ba? Tutol siya na pababain yung edad sa criminal liability. Pero okay, sang-ayon siya na i-review, i-evaluate at i-amend yung batas ni Kiko. So parang sinabi niya, sa aktual, ganyan yung mga dilawan nagsasalita ng mga walang dahilan. Pero actually, ang sinabi niya, ako naman ay nag-iimbestiga lang para ako'y sumikat. Pero sayang ang pagsikat ko kasi hindi ako napansin dahil nagrally ang Iglesia ni Cristo. At saka, talagang nag-aaksaya lang ako ng pera ng taong bayan. Yun po talaga. Pasikat lang. Wala ka namang, nag-hearing ka. Anong nahita namin sa hearing? Anong batas ang gagawin mo? Anong amendments? Wala rin. Yan din naman yung simula di ba? Lahat ng tao nananawagan, baguhin yung batas ni Kiko. O scratch yan. Ganun lang po yun. Baguhin o ibasura yung batas ni Kiko. Yun lang po yung pwedeng yung anong pagbabago. Ang tanong namin, bakit ka nag-iimbestiga nang wala namang purpose? Lintik kayo. Gusto namin mag-imbestiga, Blue Ribbon, hindi nag-iimbestiga. Ikaw gusto namin manahimik ka na lang. Nag-aaksaya ka lang ng pera. Yung mga hindi dapat mag-imbestiga na senador,
nag-iimbestiga. Para saan yung investigasyon ni Ontiveros? Wala lang, gusto lang magpasikat. Pero yung dapat mag-imbestiga, yung Blue Ribbon, dahil magnanakaw po ay nakakakawala, ayun po, ayaw mag-imbestiga. Pero pag tinanong mo, sino may sabing hindi kami mag-imbestiga? Hindi sinasabing hindi kayo mag-imbestiga. Kayo ay hindi talaga nag-imbestiga. Hindi namin kayo inaakusahan. Talagang wala kayong balak mag-imbestiga. Kung may balak kayo, kailan? Anong petsa ng pag-imbestiga nyo? Wala, di ba? Walang nakatakda, di ba? Kasi ang sa tingin nyo, pag nagkaroon na ng impeachment, makakalimutan na namin na dapat nag-imbestiga kayo sa flood control.